Hi guys! Welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. The moon. What's with the moon here? Sa energy mo. May babalik, may malalaman ka. Nakatago pa yan ngayon, pero may malalaman ka. Sikreto, nakatago pa ngayon, hindi mo pa alam yan ngayon. Malalaman mo pa lang na may babalik o may bumabalik sa'yo. Ano yun? May bumabalik sa'yo? Hindi, may babalik sa'yo. May babalik sa'yo. Yun ang tamang word dun. May babalik sa'yo na hindi na nagja-juggling, na hindi na nahirapan mag-desisyon, na hindi na natenga. Nakaisip kung babalik ba sa'yo o hindi. Basta yung person na hindi na nagja-juggling, yan ang babalik sa'yo. Ano pa? Ang about sa'yo ngayon. Na ay King of Wands in reverse. What's the King of Wands in reverse? Upright ba itong Wheel of Fortune? In reverse. Ito ba yung person mo? Siya nga. Siya itong person mo. Na babalik sa'yo. Nalalaman mo, babalik siya sa'yo. Ibig sabihin, lumayo sa'yo. Babalik siya sa'yo. O kung hindi ka niyan kinontak, kukontakin ka na niya. Or kung, kunwari, nag-abroad, pumunta sa ibang lugar, lumayo. O kaya umalis. Maring nagtrabaho sa ibang lugar. Babalik siya. Baka nag-end yung contract niya. O, kaya babalik sa'yo. Na hindi na siya nanatili doon sa kung saan man siya. Basta babalik siya sa'yo, ganun. O kaya ay kung naghiwalay kayo, babalik siya, ganun. Makipagbalikan sa'yo, ganun. Ipagbabalik. May babalik sa'yo. Ito si King of Wands na to in reverse. Na itong si King of Wands in reverse na to, may insecurities, kung kaya hindi sinwerte sa plano niya sa inyong dalawa. Oo, may plano yan sa inyong dalawa, pero hindi sinwerte na mag-succeed yun. Hindi pumanig yung luck sa kanya, sa plans niya na mangyari yun, na mag-succeed. Dahil sa pride niya, dahil sa pride niya, dahil sa insecurities niya, ganun ang experience niya. Pero baka yung mga naramdaman niya na yun, like pride, insecurities, o kung naging defensive man siya, o naging guarded, ay baka influence yun, o sinent ng iba yun sa kanya, o manipulation ng iba sa kanya. May nang manipula ba sa kanya kung kaya naging prideful siya at naging insecure? Mukhang wala naman. Baka ugali niya lang talaga yun. Ugali niya lang yan. Ugali niya lang talaga yun. Yan ang number one, no? Yung pride. Yan ang number one na pwedeng humadlang sa goals ng isang tao eh. Or yan ang number one na balakid na mag-take ng action ng isang tao o yung maging goal-driven siya. Yan ang parang
block. Yan ang naghihinder sa kanya. Pag may pride siya. O yung makipag-ayos pati sa person niya. Kung may pride siya, yan ang pumipigil sa kanya na makipag-ayos. Diba? Kadalasan. So, ano pa? Ang about sa kay King of Wands na yan na babalik sa'yo. The Lovers, gusto niya ma-unite kayo. Gusto niya ma-unite kayo. Ayun o, yan ang kanyang goal eh. Kunwari, kasi nasa top na mountain, yan ang kanyang goal, no, na gusto niyong ma-reach talaga. Pag na-reach niyo yun, pag naabot niyo yun, ay parang yung na-achieve niya, pinnacle of success. Parang ganun ba? Kunwari, katulad ng goat or kambing o karnero man. Basta any kind of goat, no? Kasi mahilig talaga yun sila mag-akyat-akyat sa mga mountainous places, sa mga parang patirik pa nga ng mga mountain. Gustong-gusto nila yon akyatin. Itong person mo, hindi siya nag-give up. Hindi siya humihinto. Kahit may mga challenges man. Hindi siya sumusuko na ibahin niya yung goal niya na lang. No? Kunwari ay ibahin niya na lang yung goal niya na iba na lang i-pursue niya. Kasi mahirap kang i-pursue o mahirap yung way papunta sa'yo or dahil may mga balakid o dahil complicated. Itong person mo, determined pa rin, no? Parang katulad ng goat na determined na makyat yung bundok. So, ganun din siya. Determined siya na magkaroon ng union sa inyo. Na mangyari to, ito yung goal niya. Ang mangyari to, yung ma-unite kayo, na you will be together. So, ayan, ano pa? Parang katulad nito, na magkaroon ng stability sa inyo, number 4, and you will be secured na, stable, na sa wakas, makapiling nyo na yung isa't isa, makapagpahinga na kayo, makapagpahinga na siya sa mga pinagdaanan yung challenges. Na parang katulad ng goat na habang umakyat dun sa bundok ay, di ba, it's so challenging, no? Parang ganon, pero hindi siya nag-give up dahil goal niya makakyat dun sa tuktok ng bundok o kung saan man na parte ng bundok na akyatin niya. Ganyan yung person mo. Titigil lang siya pag na-unite na kayo. Pag na-reach niyo na yung pinnacle of success. Kung sa ano pa, kung sa goal, no? Yan. Para mangyari na yung gusto niya. Na maging partner ka niya. Makasama ka niya. Makapiling ka niya. And yung parang pag nasa tuktok na, nasa taas na ng bundok, kung sa goat pa, ay panatag na siya. Nalagpasan niya na yung mga challenges. Wala na mga balakid. Kasi nalagpasan niya na yung mga challenges eh. Habang umakyat sa bundok eh, kung sa goat pa. So, ganun din tong person mo. Ano pa ang about sa person mo na yan? Anong feelings yun sa'yo? In reverse.
para hindi mapakalito. Hindi mapanatag yung isipan niyo. Baka hindi makatulog paggabi, kakaisip sa'yo, situation nyo, na ano, kailangan niya na makabalik sa'yo, ganun. Oo, na kailangan niya na makabalik sa'yo para makabuo na kayo ng pamilya. O kung dati mo siyang asawa na lumayo, o nasa ibang bansa nagtrabaho, no? Ano? O person mo man, kahit di mo pa asawa na nagtrabaho sa ibang bansa, sa ibang lugar, ay kailangan niya na makabalik, no, sa'yo para magsama na kayo. Or parang hindi siya makatulog, gustong-gusto na niyang makasama ka, makapiling ka, ang mabuo kayo kung asawa mo man o dating asawa. Pero kung hindi pa, makabuo kayo ng pamilya. Yan. Message for you. Guidance or message for you. Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Panindigan mo yung paniniwala mo, kung ano yung pininiwalaan mo, at magsabi ka lang ng oo at umuo ka lang kung gusto mo talaga. Yan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo yan? Upright Baton, Two of Cups. In reverse. What's with the Two of Cups in reverse here? Hindi na ma-unite sa'yo, ma-separate na sa'yo itong mga sulsul, or yung namamanipula sa'yo, yung mga manipulation ng iba sa'yo. Pwedeng manipulation ng iba. Hindi. Parang nag-baggage yan. Ano ba yan? Yung ma-separate sa'yo. Devil. Baka devil. Hindi yan devil. Kundi demonyo. Baka demonyo. Hindi. Influence ng iba sa'yo. Influence nila yan sa'yo. O na nag-succeed na ma-influensyahan ka. Matanggal na yan sa'yo yung influence ng iba sa'yo. Katulad ng paano ba na-influensyahan na? Hindi ko ma-explain kung paano na-influensyahan yung isang tao ng ibang tao. Katulad na lang sa environment. Yung mga foolish at crook yung mga nasa paligid ng isang bata, ay may influensya yung isang bata. Maging ganun din siya. Parang ganun ba? O kaya ay yung magaya na, ano ba yung example ko? Bisyo, pwede din ganun. Or addiction, di ba? Nakapa-influensya ng iba yan eh. Kung bakit gumagaya yung iba eh. Yung ano din, yung pagiging bakla din. Yung ibang bata naging bakla, no? Di ba marami ngayon na mga bata naging bakla dahil sa mga nakikita nila sa TV, movie na may mga bakla. Yun, influence yun, kaya naging bakla sila. At sa paligid nila, sa environment nila, lalo na sa environment nila, kaya sila na-influensyahan, kaya nagiging gano'n na din sila. Yun gano'n ang influence eh, ng pagkaalam ko eh. Kaya nga, dapat alam natin kung ano yung tama sa mali. Para hindi ma-influensyahan. Para may reject mo yung influence ng iba. So, ganun.
Ano pa ang ano to, sinadya nila na impluwensyahan ka? Sinadya nila impluwensyahan ka, parang inatake ka nila eh. Pwedeng ano, binato ka nila ng palipad hangin, mga ganon. Hindi. Basta sinadya nila impluwensyahan ka talaga. Influence nga eh. Evil influence or may ginawa yan sila para ma-influensyan ka. Yan ang matanggal sa'yo. Ma-separate yan sa'yo. Ma-influences nila. Ayan. In-embody mo energy ngayon. O kaya yung kawalan ng faith. Pag walang faith yung mga nasa environment ng bata, eh, ganun din yung bata. Ganun ba? Pag hindi makajus yung sa paligid ng bata, sa environment ng bata, ay hindi din makajus yung bata. Parang gano'n. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? Bukas yung third eye mo. Ayun ang bukas yung third eye dyan eh. And matulungin ka o you offer help. Mahilig ka mag-offer ng help na kahit walang kapalit kasi kind-hearted ka. And you're pure. Pure intention mo sa pagtulong na hindi masama yung intention mo sa pagtulong. Meron kasi mga tao na tutulungan ka, lalo na yung down na down ka. Kunwari tutulungan ka lang nila, no? Kunwari lang yun. Pero may kapalit pala yun. Parang it's a trap. Parang ganun ba? Diba? Yung iba. Pero ikaw, tutulong ka na walang kapalit pagka ganyan. Tutulong ka kasi naawa ka. You're kind-hearted. And ano yung iniisip ngayon ni King of Wands na yun sa'yo in reverse? Ang ipursu ka, ang puntahan ka, ang maging brave siya na at maging malakas ang loob niya, determined siya, at maging buo yung loob niya na ipursu ka. No? Sa kabila ng parang nagtatalo siguro yung isip at puso niya or nalilito siya, ay kailangan talaga kung ano yung goal mo, doon ka mag-focus. Ganun daw yun dapat eh. Ganun talaga yun. Hindi na magpa-distract ka sa mga distractions kasi the enemies and evil forces or yung mga gustong humadlang sa iyo ay distract ka nila para hindi ka mag-succeed. Para mawalan ka ng focus, para hindi mo marating yung gusto mong marating, para hindi mo magawa yung dapat mong gawin. 'Di ba? So, madaming strategy, madaming scheme, deceit, tricks na ginagawa ang enemies, okay? Para lituhin, linlangin, guluhin, ano pa, i-distract yung isang tao. So, ano pa ang ayan o, merong hindi na magse-celebrate. Parang hindi magkakaroon ng reunion, mga ganun reunion, pwede. O hindi na sila positive, hindi na sila magre-rejoice, at magsaya-saya, no? Hindi na sila mag-celebrate yung mga gustong humadlang sa inyo. Hindi. Yung mga umaatake sa'yo, baka yung umaatake sa'yo. Hindi. Yung mahadlang sa person mo na mag-take na action,
Ayun na, yung humahad lang sa person mo nang sa gano'n na hindi siya mag-take ng action. So, hindi na sila magre-rejoice kasi si person mo, kahit pinapalito nila, ay alam niya na kung paano siya mag-succeed, no? Sa kabila ng may mga balakid, sa kabila ng nililito siya, sa kabila ng ginugulo yung isip niya, sa kabila ng may mga distractions. May nandi-distract sa isip niya and sa emotion niya for sure. Ano pa ang next na mangyari sa inyo ni person mo? The High Priestess. What's with the High Priestess here? The Tower. More clarification with that. Merong High Priestess. Gumagawa ng spiritual ba yan sa inyo? Merong High Priestess na gumagawa ng spiritual sa inyo na defensive to. Kung kaya, ginagawan ka ng spiritual. Kasi defensive siya. Oo. Kasi defensive siya. Kaya ginagawan ka ng spiritual. Ay madi-destroy. Mamamatay. Madi-destroy, mamamatay. Kasi clarified by the Tower and the death card. Sinundan pa ng death card. As in, mamatay siya. Yung High Priestess na yan. Mamatay nga talaga. Atakihin sa puso. Bang pagkamatay? Atakihin sa puso. Witch to, no? Si High Priestess, no? Witch, no? Deceitful. Upright ba to? Deceitful. Oo. Witch yan. Alam niyo yung witch, iba-ibang klase merong gumagawa ng spell. Pabulong sa picture. Witch ang tawag dyan. Basta may mga orasyon na binubulungan yung picture. And then, yung... Tama ba? Yung mga bumubulong sa picture. Yun ang alam ko, yung witch na din niya may yan eh. Kasi may orasyon yun eh. Yun ang alam ko. At yung mga... Nagagayuma, di ba? Witch na rin yan. Yun. Lalo yung mababarang magkukulang. Yung gumagawa ng voodoo, black magic. Ayan ang mga witch na tinatawag na witch. So yan. Ay talaga ma-deceitful talaga yan. Kaya lumabas na sabi ng source. Ayun, hatulan na siya, mamatay siya. Kung ano man na klase ng witchcraft yung ginagawa niya sa'yo. As a person mo pala, o sa inyo, sa'yo ata. Sa inyo ng person mo. Madi-destroy, mamamatay nga talaga siya, atakin sa puso. Diretso tigok. Diretso tigok. Ang worst ay afterlife kasi witch pa naman. Alam na kung saan mapunta ang kaluluwa. Hatulan na nga eh. Ayun, justice eh. Kakaroon na ng justisya. So, abangan nyo na lang kung anong mangyayari. Pag may namatay sa mga kaaway nyo, sa mga kontrabida, sa buhay ninyo na gumagawa ng mga scheme and deceit sa inyo, witchcraft, ay, yun na yun. Lalo kung inatakis puso, ayun na yun. Ito kayang gamitin ko naman para may iba naman ba? Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Na si King of Wands in reverse? I knew exactly what I was doing. So, alam niya daw kung ano yung ginagawa niya. So, ano pa gusto sabihin sa'yo ng person mo na si King of Wands in reverse? I'm starting to understand our connection. So, nagsisimula na maintindihan yung connection nyo. O maunawaan yung connection nyo. Naintindihan niyo na kung anong connection na meron kayo. Na baka ay twin flame ka niya. Or soulmate, mga ganun ba?
or you're destined to be together. Kung ano man yung pagkaintindi niyo sa connection ninyo. Ano ang malapit na mapigtal, oh. So, ibig sabihin, bilang na lang yung oras nitong ano na to, nitong witch na to. Bilang na nga lang oras niyan. Oras talaga ba kay araw? Araw o oras? Saan siya mapupunta? Alamin natin kung saan mapupunta tong witch na to na mamatay, na gumagawa ng scheme and deceit sa inyo ng person mo. Saan mapupunta yung witch na yan? Sa impyerno, pag namatay na yan. Mamatay pa lang eh. Upright ba to? Palang talaga siya. Pwedeng sa impyerno o kaya sa abyss. Pwedeng sa abyss. Upright ba to sa abyss? Sa abyss siya, guys. Sa abyss. Siguro pwede sa impyerno, pwede sa abyss. Sukdulan sa kasamaan to. Kaya inaalam ko kasi pag mga ganyan, para malaman kung anong level ba ng kasamaan na nagawa niya. Charot. Kasi pag sukdulan na sa abyss, kasi yan pag sukdulan, kahit sa mga demonyo na sukdulan yung kasamaan na ginawa dito sa mundong to, yung mga fallen angel ba pati, ay doon ilalagay sa sa abyss yung mga yun. Ganon din sa tao, pag sukdulan yung mga kasamaan na nagawa nila, sa abyss sila ilalagay. Ganon. Pero ayan, at bilang na lang daw ang oras o araw. Ang oras o kaya araw ng witch na yan. Of course, gusto pa niyang mabuhay kasi alam niya pag namatay siya, may impyerno talaga siya. Pero hindi sa impyerno ang punta niya. Pwede siguro sa impyerno, pero siguro doon talaga siya sa abyss ilalagay. Doon kasi yung mga sukdulan na sa kasamaan. Humantong na ba to? Tong witch na to sa no return, kung magaganon, kung psychopath. Oo, humantong na siya sa no return, yung witch na yan, sukdulan na sa kasamaan. Parang kung sa psychopath pa, humantong na sa point na no return, no? Napamisli na lang siya ng pamisli, pang-harm na pang-harm, panghalit ng panghalit. Yung ganun ba? Alam niyo yung psychopath na humantong na sa no return, no? Baliw na talaga. Kung ano na pinagagawa niya. Na kung sino na lang biktimahin nila. Mga ganun ba? Psychopath ba tong witch na to? Kaso lang, yung pang-harm niya through witchcraft. O baka may ginagawa pang iba yan na pang-harm o baka may pinatay na din yan. Kasi kadalasan mo yan, papatay yan talaga, no? Knight of Pentacles. Oo. Psychopath siya. May disorder siya. Kaya nga sa abyss. Sa abyss siya ilagay. Ano ang next na mangyayari sa'yo? Upright ba ito? The strength? The strength. Magiging strong ka, courageous. O kaya ay makasama mo na si person mo. What's the strength here? King of Swords in reverse. Yung person mo talagang
damdamin niya yung kalungkutan, yung wala ka sa buhay niya, na hindi niya mapigilan yung kalungkutan, sadness na maramdaman niya without you. Kaya, maging maamo yan sa'yo. Kusang lalapit yan sa'yo. At, magpa-tame sa'yo. Hindi na siya maging mailap kung naging mailap man. Maglakas loob siya. Maging matapang siya na kunwari, kontakin ka, o puntahan ka, ganun. O kausapin ka, sabihin sa yung totoo. So, you will build a strong bond. You will build a strong bond. You will be together. Yan ang mangyayari sa inyo. Ito yung clarification na naman para maintindihan ko kung ano yung strength dito sa next na mangyayari sa iyo. So, you will be with your person. You will build a strong bond. So, yan. Mawala lahat ng mga balakid, lahat ng mga hadlang, maharang, pumipigil sa inyo. Yung mga superior. Upright ba itong 5 of Swords? In reverse. Mawala na itong mga superior sa buhay ninyo. Gusto mong domina yan. Gusto mong control mga superior na yan. 8 of Wands. May mag-message, may kukontak sa'yo. May mag-travel. Pwede din ganon. At, may mangyayaring new cycle, new beginning sa buhay mo. Yan ang next na mangyayari. Ano ang gusto pang sabihin sa iyo ni person mo na si King of Wands in reverse? Upright ba to? Yung Page of Swords. Courageous daw siya. And interested. Naging courageous blue na i-pursue ka. Nagagawin ang lahat, no? Gagawin ang lahat para i-pursue ka, para ipaglaban ka. Paglaban ka. Ay, upright ba itong 5 of Wands? In reverse. O kaya i-manifest niya sa gagawin niyang lahat, gagamitin niya lahat ng tools niya para mawala na yung mga balakid, mga kontrabida, maybe third party pati, o kontrabida sa buhay niyo. Hindi, third party yan, third party. Wala na yung third party sa buhay niyo. Yan ang balakid daw. Gumagawa ng evil sa inyo. Atake. Yan ang atake. So, ayan. Ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo na si King of Wands in reverse? Kasi confident ka, passionate ka, goal-driven, active, energetic, charismatic, fiery. You're capable. You can achieve great heights kasi may pakpak di ba? And, ano pa, ang gustong-gusto sa'yo ng person mo, sa personality mo, sa pagkatao mo. Ayan, isa lang. Masyado marami. Mabilis ka mag-isip, o clear and sharp yung isipan mo, may sword. And, may masusi ka sa mga, siguro sa mga hidden na kaalaman na nalalaman mo. At nabubuksan mo yung mga nakasarang pintuan. No? Kaya nalalaman mo kung ano nandun sa nakasarang pinto. So, ito na lang guys for collective reading.